Tumilapon ang gulong na yan nang kumalas mula sa isang minivan sa Coronadal City. Umabot ang gulong sa kabilang lane. Nakapreno naman agad ang mga sasakyan sa paligid. Mabutit walang nadisgrasya sa nangyari. Paulit-ulit na paalala ng motoridad, tiyakin na nasa maayos sa kondisyon ng mga sasakyan bago bumiyahe. Ngayong National Day of Remembrance, nagpaalala ang mga biktima at survivor ng mga road crash na isaalang-alang ang kaligtasan sa kalsada. Sa La Union, nagimbal ang mga pasahero nang biglang matanggal ang kambyo ng isang bus sa gitna ng biyahe. Narito ang report. Natatanggal na ang kambyo ng bus na ito habang bumabiyahe papuntang Bawang, La Union. Kwento ng uploader, dahan-dahan namang itinabi ng driver ang bus at saka sila pinalipat sa iba pang bus. Laking pasasalamat ng uploader na nakauwi silang ligtas at nakaiwas sa aksidente. Lagit-laging paalala ng mga otoridad, tiyakin ang roadworthiness ng mga sasakyan para iwas aksidente. Base sa datos ng Philippine Statistics Authority, mahigit 13,800 ang nasawi sa road accidents noong nakaraang taon. Higit na mas mataas kumpara sa naitala noong taong 2023. Ang mga biktima at survivors sa mga road crash, panay ang paalala sa road safety. Mula Quezon City Circle, nagmarcha sila patungong tanggapan ng LTO kung saan nag-alay sila ng kandila at misa para sa mga namatay sa road accidents. Remembering the past, kung ano yung kahalagahan ng nangyari, dapat matuto tayo doon. At the same time, sa pagpapahalaga na to na matuto tayo sa mga road crashes, this will ensure that we will safeguard our future in terms of safe or road safety.